propeta sallallahu alaihi wasallam o di kaya ay kanyang mga kilos, mga actions, mga gawain o di kaya ay takrir. Ano ang kahulugan ng takrir? Ginawa ng mga tao. Ginawa ng mga tao sa kanyang panahon at sila ay kanyang hinayaan at sinang-ayunan. Yan ang tinatawag na takrir. Aw sifa o di kaya ay paglalarawan. Halimbawa, yung mga sahaba sila ay naglarawan kung paano magdasal ang propeta. Sila ay naglarawan kung ano ang mga katangian ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, ito ay pasok na rin sa tinatawag nating hadith. Falqaul Kakaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ang halimbawa ng hadith na kaul kabilang sa kanyang mga salita ay tulad halimbawa ng sinabi niya na innamal a'malu binniyat. Al-fi'l naman yung mga hadith na tumutukoy sa kanyang mga gawa tulad ng ah, sabi niya, kalladhi thabata min ta'limihi li ashabihi kayfa yatasala. Tulad ng napagtanto natin na naisalaysay ng mga sahaba ng kanyang pagtuturo sa kanila kung paano magdasal. Wal iqrar kaan yuqirra amran alimahu an ahadi sahaba min qawlin aw fi'l. Marami ang halimbawa nito. Tulad halimbawa ng al-adhan. Ang adhan, ito ay napanaginipan ng isa sa mga sahaba kung paano mag-adhan. So sinang-ayunan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa kanyang mga takrir ay yung pagkatay ng mga sahaba sa kanyang panahon ng kabayo at kinain nila yung kabayo at sila ay kanyang hinayaan. Ito ang malinaw na mga halimbawa. Wasifa kama ruya min annahu kana daimal bishr. Daimal bishr, palaging nakangiti. Daimal bishr, palagi siyang nakangiti. Sahlul khuluq, layyinul janib, laysa bifadhin wala ghaidh, wala sakhab, wala fahash, wala ayyab. Yung mga paglalarawan ng mga sahaba sa kanyang mga katangian tulad ng nabanggit natin kanina. Ngayon dito tayo sa Al-Hadith Al-Qudsi. Al-Hadith Al-Qudsi fil istilah huwa ma yudhifuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Allah Ta'ala. Mga hadith din ito. Ngunit ang pinagkaiba lang nito sa mga regular, mga ano ba yan? Sandali lang. Ang pinagkaiba nito sa mga ordinaryong hadith ay bago ito sabihin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinasabi muna niya na ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, sasabihin niya, sinabi ng Allah, ngunit hindi ito Quran. Ay inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yarwihi ala annahu min kalamillah. فالرسول راو لكلام الله بلفظه بلفظ من عنده. Big sabihin nun, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasalaysay ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ang lafaz nito ay galing sa propeta. Hindi katulad ng Quran na yung ma'na at saka lafaz ay pawang nanggaling sa Allah. Ngunit ang al-hadithul qudsi, ang kahulugan lamang, ang ma'na lamang ang nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang lafaz nito ay galing sa sugo. Galing sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa idza rawahu ahadun rawahu an Rasulillah musnadan ila Allah azza wa jalla fayaqul qala Rasulullah fima yarwihi an rabbih azza wa jalla aw yaqul qala Rasulullah qala Allah ta'ala aw yaqulu Allah ta'ala. Yan ang pagkakaiba ng al-hadith al-Qudsi sa al-hadith an-Nabawi. Ngayon, ano ang pinagkaiba ng Quran sa hadith Qudsi? Sa pamamagitan ng dalawang ta'rif na ito, yung ta'rif ng hadith Qudsi at saka ta'rif ng hadith Nabawi, napagtanto natin kung ano ang pagkakaiba ng hadith Qudsi sa al-hadith an-Nabawi. Baqiya al-farq بين القرآن والحديث القدسي. sabi niya, هناك عدة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي. أولا أن القرآن الكريم كلام الله
أوحى به إلى رسول الله بلفظه. Unang-una, ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipinahayag sa kanyang sugo bilafzihi. Maging ang lafz nito ay galing sa Allah. Ang Allah mismo ang nagsalita ng lafz ng Quran. Kaya hindi ito kayang gayahin ng mga tao. Watahadda bihil Arab. Fa'ajazu an ya'tu bimithlihi. Ito yung nabanggit natin sa ta'riful Quran. Aw bi'ashri suwarin mithlihi aw bisuratin min mithli, kahit isang sura hindi nila kayang gumawa ng katulad ng Quran dahil nga yung lafz nito ay nanggaling mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yazalu tahaddi bihi qa'iman, hanggang ngayon yung challenge na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala active pa rin, ngunit nananatiling walang kakayahan ng mga tao na gayahin ito, di kaya ay gumawa ng katulad nito. Fahuwa mu'jizatun khalidatun ila yaumiddin. Amma al-hadith al-Qudsi lam yaqa' bihi tahaddi wal i'jaz. Samantala, ang hadith Qudsi, hindi ito nagkaroon ng tahaddi. Hindi nagbigay ang Allah ng challenge sa mga tao, di kay pagsubok na gayahin ang hadith Qudsi. Dahil nga, ang hadith Qudsi ay nanggaling sa propeta ang lafaz. Tao rin, katulad natin. At dahil doon, yung hadith Qudsi, pwede nating isalaysay ayon sa kahulugan lamang. Hindi obligado na isalaysay natin yung hadith Qudsi ayon sa alfaz ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bagkos ay pwede natin itong isalaysay ayon sa sarili nating ta'bir, basta huwag lang maiba ang kahulugan. Pangalawa, hindi mu'jiz ang hadith Qudsi. Wala itong i'jaz maliban sa kung ano man ang napapaloob sa kanyang mga kahulugan. Pangalawa, Al-Quranul Karim لا ينسب إلا إلى الله تعالى فيقال قال الله تعالى. يعني القرآن الكريم لا يجوز أن نقول قال رسول الله أو قال الأنبياء أو قالت الملائكة. لا، هذا لا يجوز في القرآن الكريم. لا بد أن نقول قال الله تعالى. أما الحديث القدسي قد يروى مضافا إلى الله وتكون النسبة إليه حينئذ نسبة إنشاء فيقال قال الله تعالى، أو يقول الله تعالى وقد يروى مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون النسبة حينئذ نسبة إخبار لأنه عليه الصلاة والسلام هو المخبر به عن الله، فيقال قال رسول الله فيما يروي به عن ربه عز وجل. Yung hadith Qudsi ay iba sapagkat pwede natin itong isalaysay at sabihing sinabi ng propita o di kaya ay ng sugo sallallahu alaihi wasallam ayon sa pagkakasalaysay niya mula sa kanyang Panginoon. Pangatlong pagkakaiba, Al-Quranul Karim jami'uhu mangkulun bitawatur. Ito yung idinagdag natin sa tarif ng Quran na binanggit niya sa umpisa. Ang Quran ay lahat mutawatir. Siguro nakapag-aral naman kayo ng Mustalahul Hadith. Alam niyo na kung ano ang ibig sabihin ng mutawatir. Lahat ng ayat sa Quran ay naisalaysay at dumating sa atin an tariqit tawatur. Fahuwa qat'iyyuth thubut. Samantala, ang qat'iyyuth thubut ibig sabihin walang pag-aalinlangan na ito ay pinagtanto. Walang mali. Oo. Wal ahadith al-qudsiyya aktharuha akhbar ahad. Samantala, ang mga hadith qudsi, ang karamihan sa hadith qudsi ay akhbar ahad. Akhbar ahad ay hindi katulad ng mutawatir. Yung mutawatir, yung napakarami ang nakapagsalaysay. Samantala, yung ahad,
pwedeng isa lang o di kaya ay dalawa lang yung nakapag-salaysay. Ang mga hadith qudsi, karamihan dito ay ahad. Hindi katulad ng Quran na lahat mutawatir. Walang ni isang aya sa Quran na hindi mutawatir. Fahiya ay al-ahadith al-qudsiyah ظنية الثبوت ليست قطعية وقد يكون الحديث القدسي صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا minsan al-hadithul qudsi dahil hadith nabawi pa rin ito, pwedeng maging sahih, pwede ring maging hasan, minsan naman ay nagiging daif. At paging daif na siya, baka hindi na pwedeng tanggapin. Yani ala hasabi dhaf kasi may mga daif na yataqawwa bi ghairihi. Pang-apat na pagkakaiba, Al-Quranul Karim min indillahi lafzan wa ma'nan. Ito yung nabanggit na natin kanina. Ang Quran ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, lafaz at saka ma'na. Hindi ma'na lamang tulad ng sinasabi ng mga Asy'ariyah. Sa mga Asy'ariyah, sinasabi nila na yung Quran, ang kahulugan lamang nito ang nanggaling sa Allah at yung lafaz daw nito ay nanggaling kay Anghel Gabriel. Yung iba naman sa kanila ay nanggaling daw sa propeta yung lafaz nito. At ito ay napakalaking kalukuhan, napakalaking kabastusan sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung nanggaling sa nila lang ang lafaz nito, bakit hindi pwedeng gayahin? Bakit hindi kayang gayahin ng mga Arabo? Oo. At dahil sa kanilang sinabi na ang lafaz dito ay nanggaling sa propeta o di kaya sa Gabriel, kay Jibril alayhi salam, para na nilang sinabi na ang Quran ay makhluk at hindi salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha kufr. Walidhalika ulamauna rahimahumullahu ajma'in كفروا الجهمية وكفروا المعتزلة. لماذا؟ لأنهم قالوا القرآن مخلوق. نعم. فهو وحي باللفظ والمعنى. Ibig sabihin, ang Quran ay wahi ng Allah باللفظ والمعنى. بخلاف الحديث القدسي. بخلاف الحديث القدسي. Dahil ang hadith qudsi, ang kahulugan lamang nito ang nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lafaz nito ay galing sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Panglima, Panglima, Al-Qur'anu muta'abbadun bitilawatihi. Ang pagbabasa ng Quran ay ibadah. Ang pagbabasa ng Quran ay ibadah. Fahuwa alladhi tata'ayyanu al-qira'atu bihi fi salah. At obligadong basahin ito sa pagdarasal. Hindi katulad ng hadith Qudsi, al-hadithul Qudsi, hindi ibada ang pagbabasa ng hadith Qudsi. At saka, hindi ano, pwedeng basahin sa pagdarasal. Yan ang pinakamahalagang pagkakaiba ng Quran sa Hadith Qudsi. Dito tayo sa al-farq bain al-hadith al-Qudsi wal hadith an-nabawi. Nagkaroon na tayo ng clue doon sa nabanggit na ta'rif. Ngunit mas 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 magandang, mas mabuti na basahin din natin ito. Allahul musta'an. Sabi niya, al-hadithun nabawi qisman. Yung ahadith nabawiya, yung mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam may dalawang uri. Qismun tawqifi wa qismun tawfiqi. Tawfiqi ay min at-tawfiq wa tawqifi min at-tawqif. وهو الذي تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه. Ang tawqifih, ito ang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta sallallahu alaihi wasallam at ihinayag naman ng propeta sa mga tao.
وهذا القسم وإن كان مضمونه منسوبا إلى الله فإنه من حيث هو كلام حري بأن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام إنما ينسب إلى قائله وإن كان ما فيه من المعنى قد تلقاه من غيره. وقسم توفيقي وهو الذي استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم من فهمه للقرآن لأنه مبين له، أو استنبطه بالتأمل والاجتهاد. وهذا القسم الاستنباطي الاجتهادي يقره الوحي إذا كان صوابا، وإذا وقع فيه خطأ جزئي نزل الوحي بما فيه الصواب، وليس هذا القسم كلام الله قطعا. Hal fahimtum? Ang tawqifi, ito yung sabi niya dito, may dalawang uri ang hadith ng propeta. Ang unang uri, ang unang uri ay wahi na nanggaling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ipinag-utos niya sa propeta na ipaliwanag sa mga tao. Ito ay kabilang sa wahi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngunit sinasabi pa rin natin na salita ng propeta dahil siya ang nagpahayag nito at nanggaling sa kanya ang lafaz. Al-qismu tawqifi at tawfiqi, hindi ito wahi na galing sa Allah, ngunit konektado ito sa wahi na ipinahayag ng Allah dahil ito ang pagpapaliwanag ng propeta sa Quran. Halimbawa, ah, may isang ayat na ipinahayag ng Allah sa propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi gaano naunawaan ng mga sahaba. So ang propeta nag-ijtihad upang ito ay ipaliwanag sa mga sahaba. Ang ganitong hadith ay hindi wahi na galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagkus ay salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi pa rin natin masasabi na ano ah, salungat sa sinabi ng Allah na in huwa illa wahyu yuha. Dahil kahit na ito ay kanyang ijtihad, konektado pa rin ito sa wahi na ipinahayag sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ay bilang pagpapaliwanag sa wahi na dumating sa kanya. Halimbawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Walam yalbisu imanahum bizulmin. Hindi ito masyado naunawaan ng mga sahaba at sila ay nangamba dahil sabi nila lahat naman tayo ay yazlimu nafsahu. So, ipinaliwanag ng propeta sa kanila na ang zulm na nabanggit sa ayat na ito ay hindi yung zulm na pagiging hindi makatarungan, kundi ito ay shirk. Ang tinutukoy na zulm sa ayat na ito ay shirk. At sabi niya, hindi niyo ba nabasa yung sinabi ng Allah na inna shirka la zulmun azim. So ito ay kanyang ijtihad at pagpapaliwanag sa wahi na dumating sa kanya. So pasok pa rin ito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ngunit ang pagpapaliwanag ng mga ulama na ang hadith ay dalawang uri, tawqifi at saka tawfiqi. Ito ay upang mas lalo nating maunawaan ang hakika o di kaya ay ang katotohanan tungkol sa mga ahadith an-nabawiyah. So sabi niya ngayon dito, wa yatabayyanu min dhalik, dahil diyan sabi niya ay naging malinaw sa atin anna al-ahadith an-nabawiyya biqismayha at-tawqifi wat-tawfiqi al-ijtihadi alladhi aqarrahu al-wahy yumkin an yuqala fiha inna maraddaha jami'an bijumlatiha ila al-wahy. O ito yung sinabi natin pa rin kanina. Sabi niya, pwede pa rin natin sabihin na ito ay lahat, ano ba yan? Konektado sa wahi. Wahada ma'na qawlihi ta'ala fi rasulina wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yan yung pinaliwanag natin kanina na kahit na yaon ay istihad ng propeta ay hindi pa rin labas sa ayat na ito. Wal hadith al-Qudsi ma'nahu min indillahi azza wa jal. Ang hadith Qudsi naman sabi niya, ang kahulugan ng mga hadith Qudsi ay galing sa Allah
na kanyang ipinapahayag sa propeta sallallahu alaihi wasallam bikayfiyati min kayfiyati alwahyi la ala ta'in amma alfadhuhu famin indi rasul. Paulit-ulit na niya itong sinabi ala rajih. Wa nisbatuhu ila Allah ta'ala nisba li madmunihi la nisbatan li alfadhihi walau kana lafdhuhu min indina ila akhirih. Tatlong bisis na niya ito na ulit. Wala wala waqa'at la. Wayaridu ala hada syubhatan. Ngunit sabi niya, mayroong dalawang syubha na papasok sa paliwanag na ito. Ano itong mga syubha? Ang syubhal ula, maganda ito dahil papaliwanag niya sa atin kung ano ang kasagutan sa mga syubha na ito. Ang unang syubha, أن الحديث النبوي وحي بالمعنى كذلك واللفظ من الرسول فلماذا لا نسميه حديثا قدسيا أيضا. O di ba? Mabuting katanungan yan. Sabi niya, ang hadith nabawi ay wahidin galing sa Allah. Yung maana nito, yung kahulugan nito ay galing din sa Allah. In huwa illa wahyu yuha. At wal lafdhu min rasul at saka yung lafdh ay galing sa propeta. So ngayon, bakit hindi rin natin sabihin na ito ay hadith qudsi? Ano ang pinagkaiba? Lahat lahat wahi at lahat kapwa wahi at parihong lafaz ng propeta. So anong pinagkaiba? Bakit hindi natin tawaging hadith qudsi lahat? Wal jawabu, sabi niya, ang kasagutan, annana naqta'u fil hadith al-qudsi binuzuli ma'anahu min indillah. لورود النص الشرعي على نسبته إلى الله بقوله قال الله تعالى أو يقول الله تعالى ولذا سميناه قدسيا. Ang sagot ay sa hadith Qudsi, tungkol sa hadith Qudsi, nahnu naqta'u jazman. Talagang siguradong sigurado tayo, 100% na ang kahulugan nito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ang propeta mismo ang nagsabi na qala Allah ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito tinawag natin itong Qudsi. Al-Qudsi, ibig sabihin banal. بخلاف الأحاديث النبوية فإنها لم يرد فيها مثل هذا النص. Hindi katulad ng mga hadith nabawi na walang sinabi ang propeta na ganun. Hindi niya sinabi na qala Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, dito papasok yung halaga ng pagpapaliwanag natin kanina na may mga hadith nabawi na ijtihad ng propeta ang pagsasabi nito dahil sa kanyang pagpapaliwanag sa Quran. O, di ba? So, hindi lahat ng hadith nabawi, hindi lahat ng mga ordinaryong hadith nabawi ay sigurado tayo na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala talaga ang kahulugan. Bagkus mayroon dito na bilang pagpapaliwanag lamang ng propeta sa wahi na dumating sa kanya. Hindi katulad ng hadith Qudsi na tayo ay nakakasiguro na 100% ay galing sa Allah ang kahulugan dahil sinabi mismo ng propeta na qala Allahu Ta'ala. Asyubha athanya, pangalawang panlilinlang. Sabi niya, annahu idha kana lafdhul qudsi min ar-rasul. Sabi niya, kung ang lafaz ng hadith qudsi ay galing sa propeta sallallahu alaihi wasallam, fama wajhu nisbatihi ila Allah biqawlihi qala Allah Ta'ala. So bakit pa nating sinasabi na sinabi ng Allah, ang nagsabi naman nito ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam dahil galing sa kanya ang lafaz. Sabi niya, al-jawab, ang kasagutan, anna hadha sa'ikhun fil Arabiyya. Yan ay kabilang sa mga nakasanayan sa lugha Arabiya. Kabilang ito sa mga nakasanayan sa lugha Arabiya, haythu yunsabul kalamu bi'tibari madmunihi la bi'tibari alfadhihi. Fa anta taqulu hinama tanthuru baytan min asy-syi'r ila akhir ma qala. Yani, halimbawa, mayroon akong sinabi
mayroon kang nalaman tungkol sa akin. Tapos sinabi mo sa mga tao. Ano ang sasabihin ng mga tao? Sinabi ko ba o sinabi mo? Sinabi mo. Kahit na ang original nito ay dito mo natutunan sa akin. So, naktafi bihadal qadar. Na, inshallah subhanahu wa ta'ala fil liqa'il qadim. Nasta'nifu hada ad-dars wa unabbihul jami' dapat laging nakamute kayo, laging nakamute yung inyong mga microphone para hindi tayo na-istorbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.